At eto na nga mga kababayan, mainit na balita dahil mga supporters ni VP Sara Duterte rumesbak na. Yan. Alright? So, dahil ito mga kababayan at mainit pa rin pinag-uusapan itong pagpirma nila dito sa pag-i-impeach kay VP Sara Duterte at talaga namang nagwawala ang mga supporters at kung ano-ano mga kababayan ang ginagawa nila. Although hindi maganda ito, pero ito ang resulta ng kagagawan din nitong mga kongresista. So nakalagay dyan mga kababayan sa ating thumbnail na disgrasya sa perma. Disgrasya ang mga kongresista. Alam niyo kung bakit? Dahil maraming mga botante ang galit na galit sa kanila, mga kababayan. Ang sabi nga natin nung una, aba, na-prank sila. Akala nila, mapapatalsik nila sa VP Sara Duterte kahapon. Ha? Pero, nagkakamali sila, mga kababayan, dahil si VP Sara ay nandyan pa rin sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Yan. At yan po ang tatalakayin natin ngayon dahil mainit na mainit pa rin pinag-uusapan ang pirma-pirma na yan. At dahil dyan, marami ang nalagay sa alanganin, mga kababayan. Pero bago tayo mag-umpisa, magandang araw muna sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang sulok at panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat at shoutout kay Ate Eileen, Lake Wood, Zamboanga del Sur, Pedro de Loyola 2803 at Chato Marbella. Oy, shoutout sa inyo ha. No. Alright, so binabasa po natin yung mga komento ninyo at as much as possible mapupusuan natin at para naman na makita ko rin ang inyong mga opinion regarding sa mga issue na ating tinatalakay dito pa. And keep on commenting to our videos mga kababayan para sama-sama tayo dito na lumaban, ipaglaban ang katotohanan at ating mga karapatan. Yan. Alright. So, eto mga kababayan, ang pag-uusapan natin muna dito ay Mindanao. Tsaka na yung Luzon, tsaka Visayas. Okay? Dito, pag-uusapan natin ang mga nagtraidor sa mga Duterte dyan sa Mindanao, kung saan nandoon ang baluarte ng mga Duterte. Siyempre, saan tayo kukuha ng balita? Kundi dyan sa Mindanao mismo, pakinggan po natin itong balita na ito, mga kababayan. Binatikos ng mga netizen maging ang mga karamihan sa mga residente ng Bangsamoro Region ang mga district representative mula sa iba't ibang parte ng rehiyon na napabilang sa 215 na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Kabilang ngayon sa inulan ng samot-saring reaksyon sina Maguindanao del Sur Congressman Dato Muhammad Tong Pagras, Lanao del Sur 2nd District Representative Yasser Balindong, Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adyong at ang iniidolo ng masa na si Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Mastura. Kasama rin dito sina Sulu 1st District Representative Samir Tan, Sulu 2nd District Representatives Munir Abison at Tawi-Tawi Representative Dinzar Sali. Karamihan sa mga komento ng netizen na walang utang na loob at hindi man lang anila lumingon sa mga naitulong ng pamilyang Duterte ang mga mababatas na sumang-ayon sa naturang impeachment. May ilan naman na nagsasabing nasilaw ng salapi at ipinangakong 20 million pesos ni House Speaker Martin Romualdez bilang kapalit sa kanilang pagpirma. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang ilan sa mga nabanggit na mamabatas sa kanilang naging desisyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Rajiman Jewel Di Mapalao, Tatak RMN! Yan. So, yan mga kababayan. Sa mga probinsya po kasi, sa mga probinsya, lalo-lalo na dyan sa Mindanao, mga kababayan, kung saan yung mga tribo-tribo ng mga Muslim, napakalaking bagay po nitong respeto at ang pagtanaw ng utang na loob. Alam mo yung mga taga-probinsya, magawan mo sila ng isang mabuti, abay talaga namang mamahalin ka nila. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, yung nakapagbigay sa kanila ng kabutihan, trinaydor po nila. Oo. Trinaydor po nila ang mga Duterte sa hindi malamang dahilan. Pero, bago po tayo magdire-diretso, ipapakita ko muna sa inyo ang di umano traitors of Mindanao. Okay. So ito po ang tinatawag nilang traitors of Mindanao. Yan mga kababayan. Zia Alonto Adyong, 1st District ng Lanao del Sur. Yan. Okay? At sino to?
Si Yasser Balindong, 2nd District, Lanao del Sur. Yan. Sino to? Siti Amina Dimaporo, 2nd District, Lanao del Norte. Dimple Mastura, Maguindanao del Norte and Cotabato City. Oo. Ito yung nakita ko na kasama pa, itinaas pa yung kamay itinaas pa yung kamay nito ni PRR at ni BP Sara. Oo. Tapos ngayon, nung nanalo na sila, aba, wala na yung Duterte sa pagka-presidente, aba, trinidor na. O, ito pa. O, Muhammad Paglas, Maguindanao del Sur. Yan. Sino ba to? Samir Tan, 1st District ng Sulu. Paktay ka diha. Ito pa, Monir Arbison, 2nd District ng Sulu. Ay, Sus Maria. O, Jason Almonte, 1st District, Misamis Occidental. At yan o, sino to? Yevgeny Imano, 2nd District na Misamis Oriental. Paktay ka diha. Ang ganda palang iti ha. Cristan Unabia, 1st District, Misamis Oriental. O, Jose Aquino, 1st District, Agusan del Norte. O, A. Edward Plaza, 2nd District, Agusan del Sur. Paktay ka diha. No? Romeo S. Momo, 1st District of Surigao del Sur. Paktay ka diha. Ace Barber, 2nd District, Surigao del Norte. Ay, paktay. Johnny Pimentel, 2nd District, Surigao del Sur. Patay tayo dyan. Ito sino to? Francisco Jose Matugas, 1st District, Surigao del Norte. Wilter Palma, 2nd, Buanga City, Sibugay. Manuel, Jose Dalipe. Nako po, ito yung mga tagahimod ng puwet ni Tambi, Zamboanga City. Roberto Uy Jr., 4th District, Zamboanga del Norte. Pera-pera lang mata to Alfredo Buscag, 1st District, Zamboanga del Sur. Ito to, Divina Grace Yu, 1st District, Zamboanga del Sur. Adrian Amatong, 3rd District, Zamboanga del Norte. Glona Labad-Labad, 2nd District, Zamboanga del Norte. Paktay ka. Isidro Lumayag, 1st District, South Cotabato. Ayan pa, si Peter Miguel, South Cotabato, 2nd District. Jose Manuel Alba, 1st District, Bukidnon. Jan Flores, 2nd District, Bukidnon. Paktay. Ito po. Maganda sana to. Laarni Labin Roque. 4th District, Bukidnon. Joselito Sakdalan, 1st District, Cotabato Province. Maria Alana Samantha, T. Santos, 3rd District, Cotabato. Loreto Acharon, Lone District, General Santos City. Steven Solon, Sarangani Province. Jordin Jesus, Romualdo, Lone District, Camiguin. Alan Ecleo, Lone District, Dinagat Island. Lordan Suwan, 1st District, Cagayan de Oro. Paktay ka, diha. Celso Rehencia, Lone District, Iligan. John Tracy Cagas, Davao del Sur, paktay ka. The Traitors of Mindanao, yan po ang tinatawag natin, mga kababayan. The Traitors of Mindanao, base doon sa mga post ng mga taga Mindanao. At syempre, mga kababayan, dahil nga galit na ang mga supporter ni BP Sara Duterte, lalo na dito sa mga inaasahan pa naman nila na susuporta kay BP Sara Duterte, naggalit ngayon mga kababayan, itong mga Mindanawan, itong mga Muslim, hindi naman siguro lahat, pero karamihan, dahil dito sa pinagkakagawa nito mga ito. Ang sinasabi nga nila ay mga manggagamit lang itong mga damuho na ito. So ito, mga kababayan, may open letter po sila para dito kay Sia Alonto Adyong, na dating dikit sa mga Duterte pero ngayon ay pinagkanulo nila ang mga Duterte. So eto, basahin po natin mga kababayan. Bansang Moro, Patrol News. Yan, okay. Ang sabi dito, mga kababayan, Dear Zia Alonto, kami po ang humalal sa iyo upang magkaroon kami ng boses sa Kongreso. Hindi po namin kailangan ng ayuda, kaya pakiusap. Balik mo na sa Romualdez ang ayuda na kapalit ng pirma mo. Paktay ka diha. Mas gugustuhin pa namin na magutom kaysa magtaksil sa Duterte na siyang tanging nag-approve sa BARM. Nabansagan po tayong mga Moro na may prinsipyo, walang iwanan hanggang kamatayan. Pero sinira mo ang dignidad at ating mga ninuno dahil lamang sa salapi. Paktay ka diha. Pinaparating po namin sa pamilya Duterte na kaming mga Muslim sa buong Pilipinas ay full support sa iyo. Si Sia ay nag-iisa lang at kami ay milyon. Kinakahiya po namin si Sia. Paktay ka diha.
Oy, si Alonto Adjong, ikinakahiya ka daw ng mga Mindanaon. Ha? Oh, at eto pa, hindi lang mga kababayan, kay Adjong, may galit. Ito ay mga ilan lamang sa mga video na pag-rest back ng mga Duterte supporter na nakuha natin. Pero malamang sa alamang, meron pang iba dyan at hahanapin natin po lahat yan. Eto, mga kababayan, panoorin nyo ang resulta ng kanilang kagagawan, kanilang panggigipit kay BP Sara Duterte at kawalan ng hustisya sa pinagagawa nilang pirma-pirma. Watch and learn. Yan. Watch and learn. Eto po, kung nakikita nyo mga kababayan, ayan. Yan. Yan. Mga picture po yan or tarpaulin ng nikagas. Nadamay pa yung iba. Tatlo silang magkakasama. Partners in what? Ayan, nakikita nyo naman. Pinagbabaklas nila. Iba-ibang lugar po yan, ha? Yung isa mag-isa kanina, tapos ito may kasama. Pero, yung mga, eto. Ayan, yan mag-isa lang, di ba? Mag-isa lang siya. Sa may puno yan, sa may puno. May puno din. Baklas ka. Baklas ka. Baklas ka. Ayan pa, iba naman to. Sa ibang lugar naman to. Baklas ka. Baklas. Pirma-pirma ka. Ayan ang inabot mo ngayon. Okay. Although ito mga kababayan ay hindi po maganda itong ginawa nila. Hindi po ito magandang ginawa nitong mga tao kung sino man itong nagbaklas na ito. Pero deserve po ng kandidato na yan yung ginagawa nitong mga ito. Dahil ito po ito po ay kanilang nararamdaman. Galit sila. Dahil wala silang mga utang na loob sa mga Duterte. Etong mga mamamayan diyan sa Davao del Sur, ito mga kababayan, mahal na mahal nila mga Duterte. Kaya nga galit na galit sila nung pumirma itong mga ito. Ito, si Kagas po mga kababayan ang target po nila dito. Si Kagas. Yung Kagas na kanina pinakita ko sa inyo sa mga picture. Saan ba 'yon? Saan yung traitors of yan, ito to. Hanapin po natin dito si Kagas. Okay. Hanapin natin si Kagas. Ayan na, malapit. Ayun, Yan po si Kagas, mga kababayan. Yan po ang kaisa-isang kongresista na pumirma sa impeachment ni BP Sara na taga Davao. Kaya naman galit na galit yung mga taga Davao at pinagbabaklas yung kanyang mga tarpaulin. Diyan sa mga taga Davao, okay? So, dito sa mundo, mga kababayan, kung ano yung binabato mo, yun din ang ibabalik sa'yo. In this case, wala namang kakwenta-kwenta yung reason kung bakit i-impeach nila si BP Sara, pumirma siya. And considering, mga kababayan, taga Davao siya. Yan po ang consequence ng ginawa niya. So may kalaban po daw ito dyan May kalaban po ito dyan mga kababayan sa Davao del Sur. Yun na lang po ang iboto ninyo. Yan po ang sinasabi natin na nasira ang kandidatura nitong mga kongresista na pumirma. Umpisa pa lang po ito mga kababayan. Hindi pa nga nagsasalita si BP Sara. Ito mga kababayan ay mga inisyatibo pa lang ng mga supporter ni BP Sara Duterte. Pero medyo magulo na, okay? Siguro pagka medyo mas mabigat pa ang ginawa nyo, baka pag ituloy yung inimpeach si BP Sara, baka hindi lang yan ang gagawin nila. Okay? Eto mga kababayan, so panoorin din po natin or pakinggan po natin itong ang sabi ni Mr. Jason sa. Okay? Ang sabi ni Mr. Jason sa dito, mga kababayan, may nakita na rin tayo kanina or kahapon na post na ganito, pero dininay po nila, Dininay nila na hindi raw po ito nanggaling sa isang politiko na statement, pero ito po, ayon kay Sir Jason sa kasi dito, walang magdi-delete
At sana walang magsabing fake news na naman ito. Kasi yung unang nakita natin na nagsasabing may binigay daw talaga na halaga, para pumirma sila, pinabulaanan po yun, nung kampo ng kongresista na yon. Okay? Ang sabi ni Kong Johnny Pimentel, loosely translated. Okay? Kasi nakalagay dito, Bisaya Surigao nun, sabta na lamang na iniyo, ipit kami kumanlisod mo kontra sa admin, bisan worst kuman. Ang admin pero no choice sa giyod kami ni Kong Momo. Sunod kami bisan dili sa amo gusto kaso makat off ang budget sa amo opisina. Pero Tagalogin natin kasi may tinagalog yan ni Sir Jason sa. Sabi dito, mga kababayan, people of Surigao, please understand why I have to sign the impeachment. Mahirap kontrahin ang kasalukuyang administrasyon kahit ito pa ang pinaka-worst na pamunuan. No choice kami dahil naiipit ang aming budget sa opisina. Yan po ang translation yan, mga kababayan. Ayon sa balita mula sa Surigao del Sur, galit na galit ang mga higit 230,000 supporter ni VP Inday Sara sa mga pumirmang congressman mula sa Mindanao, lalo na kay Kong Pimentel at Gob Pimentel. Patay ka diha. May kalaban ba to dyan sa Surigao? Surigao del Sur? Kung may kalaban to dyan sa Surigao del Sur, walang bayag to. Kung totoo ito, iboto nyo na lang yung kalaban nito. Pero, tingnan nyo rin yung kalaban niya. Kung maayos, kung may nagawa. Pero kung parehas din niya, no choice tayo. Oo. Huwag nyo na lang. Kaya lang, baka madaya pa. Diba? So ito po ay galing kay Mr. Jason Sa, yung kaibigan natin na dating batikang newscaster. Siguro hindi naman yun magsisinungaling si Sir Jason Sa, di ba? Pero sana yung magsalita na yung iba. Okay? Iligtas niyo ang sarili niyo sa pagkawala sa istorya ng politika. Dahil itong ginawa niyong pagpirma, pinahamak niyo na ang sarili niyo. Parang sinira niyo na ang karir niyo bilang isang politiko. Ito ay sa Mindanao pa lang. Wala pa yung sa Visayas, wala pa yung sa Luzon. Isusunod natin yon. Okay? At ito ang siste, mga kababayan. Ito kasi, ibig sabihin, talagang medyo kinakailangan talaga ng budget, kaya sila ay pumirma. Pero dito sa sa video na ito makikita natin kung paano sila magbida-bida. Kung paano nila ibida yung ayuda, na para bang ang ibig sabihin ay galing sa bulsa nila. Ito, panoorin po natin mga kapatid. Sana yan. Play mo na yan. Play. Yan. Play. Politiko sa iba't ibang lugar. Ulitin natin. Ng ilang mga politiko sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At sila'y hindi nahihiya katulad ng Surigao del Sur at kailangan pang sumurinder para mabigyan ng ayuda. Nakabalandra ang kanilang mga pangalan. Oy, AX. Oy, pusang gala. Akala mo sa kanila yung pera, Ayan po mga kababayan ang mga pinaggagawa ng mga damuho na yan. Diba? Mambubudbud sila ng pera galing sa pera ng tao bayan. Pero yung mga mukha nila, ayun, nakatarpulin, mas malaki pa sa stage. Ganyan ang mga gawain ng mga politiko, makakapal ang mga mukha. Yan. Yung hindi naman sa kanilang pera, pero yung tarpulin nila, nagsisigawan. Anong tawag dyan? Trapo. Oo. At pagmumukha sa naglalakihang mga tarpulin na parabagang pera nila ang ipinangmumudmod. Pera nyo yan? Ganyan po ang eksena. Ganyan po ang eksena sa tuwing nagkakabigayan ng ayuda. Yung tarpulin nila, akala mo, sa kanilang galing bulsa, ang perang pinamimigay nila. Oo. Mas malaki pa, mas malaki pa yung tarpaulin nila sa naiaambag nila sa bansa. 'Di ba? Yung tarpaulin na yan, gagastos ka dyan. Yung ipinagawa mo ng tarpaulin, dyan sa mga kalsadang dadaanan ng mga kukubra ng ayuda,
kung ibinigay mo sa kanila, di mas marami ka mas marami ka sana nabigyan, di ba? Oh. Yan po mga kababayan ang problema. Ha? Yan po ang problema sa ating bansa ngayon. Dahil talagang umuulan ng ayuda. Hindi natin maintindihan kung bakit ito ang pinagkakaabalahan po nila. Oo. 'Di ba? Imbis na solusyonan ang problema ng bansang naghihingalo dahil sa laki ng utang, sa mahal ng bilihin, kriminalidad, droga, at naghihirapang pamilya, ang ginagawa nila, mamudbud ng ayuda. Buti sana kung lahat nabibigyan po nila. Ang siste dito, kung sino daw ang kakilala, yun lang ang inaabutan po nila. Doon tayo nagka-problema. Yung, patay ka diha. Ayan, oo. Regarding pa rin ito, mga kababayan, doon, sa mga pirma-pirma na di umano, ay talagang nag-uumulan ng grasya. Oy, Kong Cardema, bira, birahin mo na. Wait lang. Kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yun. Wait lang. Meron mga pinapangako kahapon Yan. Ano na yun? for later release. Okay. So kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po, lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso. Makapal talaga. Naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihir ang kaso mismo. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. Nako. So, sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat Oo. sa Romualdez Hall para At ano i-gather. ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR Okay. yan. 'Di ba, ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong Nako. na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. So isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista. Nako po. Yan. 30-30-30. Yung ibig sabihin, ni Kong Cardema. Ito po ay diyan sa Duterte Youth at ang kapatid ata niya, yun ang representative diyan. Okay? So now, mga kababayan, papayag ba ang Pilipinas na lahat ng kilos nila, kahit pagpapa-impeach kay BP Sara, yung kwarta ng gobyerno ang gagamitin nila? Di ba? Galit na nga tayo doon sa akap, mga ayu-ayuda na ibinibigay nila. At yung mga pakimkim na ibinibigay sa mga kongresista sa ayuda. Ito pa lang, impeachment kay BP Sara ay may katumbas po pala na halaga. Patay ka diha. Oo. So sa tingin ko, hindi papayag ang mamamayan ng Pilipino sa ganitong sistema. Oo. Kaya mga kababayan, kung patuloy tayong mananahimik, walang mangyayari sa ating bansa. Kung mahirap ka ngayon, baka tripling hirap pa ang maranasan mo kung hindi ka magsasalita ng nakikita mong kamalian ngayon. Pero it's really up to you. But kami,
Iboboto namin yung mga matitino para mapalitan ang mga sanggano, mga magnanakaw, kurap, at mapanghapi at mapang-abuso sa kapangyarihan ng mga politiko na nakaupo ngayon. Alright? So mga kababayan, maging matalino po tayo sa pagboto. Ito yung last hooray natin. Okay? Pag walang nangyari dito sa 2025 midterm election, hindi tayo nakapagpasok ng matitino ng mga politiko, wala tayong aasahan sa gobyernong ito. 3 taon na nga, di ba? 3 taon na, may nakita ka bang nagawa nila? 3 taon na, may naramdaman ka ba maliban doon sa mga pangako nila? Wala. Nga, mga kababayan. Kaya ito, pagtulong-tulungan na natin na huwag maalis si VP Sara Duterte. At ang tanging pamamaraan lang para hindi maalis si VP Sara Duterte ay ang maghalal tayo ng matitino na kokontra sa kabulastugan na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Alright? So mga kababayan, number 1 sa listahan, Pastor Apollo C. Quiboloy, siyempre. At ang PDP laban, Duterte candidates, huwag nating kakalimutan dahil sila na lang ang nalalabi sa dapat nating asahan ng mga politiko na magtatama ng kamalian na ginagawa ng mga gahaman na politiko na ang gusto lang naman magpayaman at manatili sa kapangyarihan. Doon tayo sa bago, pero siguraduhin natin na yung bago na yon may ibubuga at may tutulong sa ating bansang Pilipinas, sa inyo, sa atin na mga Pilipino. Once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. See you in our next vlog. Thank you so much. Bye-bye.